Ka-TH Aristeo Buyan. Ito ka-TH yung iyong pakiusap sa akin na basahin ko yung iyong marka o kuha ng picture diyan sa marka na nakaukit sa bato. Tunghayan nyo yung aking paliwanag tungkol diyan para magawa nyo yung mga sasabihin ko sa iyo na dapat mong gawin dito sa video na ito. At sa inyo mga ka-TH na makapanood ng video na ito, bagaman ang video na ito ay naka-address sa isang specific na sender na ito si Aristeo Buyan, at ang lahat ng mga video ko ay naka-address ito sa specific na sender. Kapag pinanood ninyo yung aking mga video mga ka-TH ay matututo kayo kung paano kumilatis ng marka, ano yung kahulugan ng marka, bawat marka, sign, symbol at codes, at kung paano ito gagamitin. Dahil yung paraan o ang aking paraan mga ka-TH sa pagsuyod ng posible na deposit ng sa bawat area ay sa pamagitan ng pagbabasa ng mga marking, signs, symbols at codes. Sa pamagitan yan ay malalaman kung ano yung kalagayan ng deposit sa bawat area. Ito ay nakabase talaga ito, hindi ito sa kanang sarili, nakabase yung mga ginagawa ko sa libro ng Yamashita Treasure Hunting. Kaya matututo talaga kayo kung paano gamitin yung mismong mga marka, kasi yun talaga yung mga detalye hinggil sa deposit sa bawat area. Kaya panoorin ninyo mga ka-TH yung aking mga video. Kaya balik sa iyo ka-TH Aristeo Buyan. Ito yung paliwanag ko diyan. Yang marka na iyan o yung bato na iyan ay nandyan mismo sa gilid ng sapa o sa sapa mismo sa riverbed. Ngayon, yung ibig sabihin yan ayon sa libro ng Yamashita Treasure Hunting na waterfalls. Kaya ang tanong ko sa iyo ka-TH, diyan sa sapa na yan, mayroon bang bahagi ng sapa diyan na bumabagsak yung tubig o talon? Mayroon ba? Kasi yun ang tinutukoy, na doon sa may bumabagsak yung tubig o talon, mayroong posible na nandoon mismo yung deposit, o di kaya ay mayroong mga bato roon sa magkabilaang side o gilid ng sapa, doon sa binabagsakan ng tubig, o di kaya ay mismo sa riverbed mismo, mayroong mga bato na mayroong mga marka. Na yung mga marka doon ka-TH ang siyang tuluyan na magsasabi kung nasaan talaga eksakto na kinalalagyan ng deposit diyan sa area na iyan. Kaya ang iyong gawin, pumunta ka roon, maghanap kayo ng mga bato na mayroong mga marka. Kunan mo iyo ng picture yung mga bato roon na mayroong mga marka, yung mga mismong marka ang iyong kunan ng picture. Kailangan na malinis yung mga bahagi o parte ng bato na iyon na mayroong marka, malinis sa kanyo kunan ng picture. Sa pagkuha niyo ng picture ka-TH, kailangan nakukuha ng iyong camera yung kabuuan ng detalye ng bawat marka, kasi diyan tayo bumabase. Inaalam ko yan kung ano yung kahulugan ng mga marka o sinasabi ng mga marka base sa libro ng Yamashita Treasure Hunting. At maaring sign din, maaring symbol, maaring code, ay doon tayo bumabase. Sa pamagitan yan ay matitrace natin yung posible na kinaroroonan ng deposit sa bawat area. Malalaman din natin kung ano yung kalagayan ng deposit. Kung ito ba ay ano doon sa loob ng tunnel, kung ito ba ay ano doon sa loob ng kuweba. Yan ba ay giveaway treasure deposit? At yung giveaway treasure deposit, mayroon tatlo na kalagayan. Mayroon pang deposit na nakabox cement na inilagay sa medyo malalim na bahagi ng lawa. Mayroon din deposit na nakasilid pa rin sa box cement na inilagay sa medyo malalim na bahagi ng dagat. Ano man ang kalagayan ng deposit mga ka-TH, ay malalaman iyon sa pamagitan ng pagbabasa ng mga marka sa bawat area. Kaya balik sa iyo ka-TH Aristeo, yung mga picture na iyong makukuha sa mga bato doon sa nabanggit na, isend nyo sa akin para magawaan ko ng panibago na video upang matulungan ko kayo na matrace natin yung kinaroroonan na deposit diyan sa area ninyo.